meron nagpapalakad para ma-cover or ma-feature, di ba? I always got the impression naman kasi that she was more concerned about her performances Her on craft. screen, about the craft of acting, rather than all of the frills and the bells and whistles that come with it. The Pod Network Entertainment. Hello and welcome to a very special edition of Best 10 Bets. Ako po si Butch Francisco, kasama ko si... Leo Katigbak. Okay, I said special kasi ito, kumbaga, mainit-init na topic itong pag-uusapan natin. Ito yung nangyari dun sa famous snub kay Eva Darren. Kung mamarapatin nyo po, ikikwento ko ang mga pangyayari mula po yung kung paano nag-umpisa. Again, day one. Ano yan? First-hand account kasi nandun ho si Butch from the beginning. Okay. Hanggang magbibigay po ako ng aking konklusyon. Dalawang theories ang pwedeng nangyari. Pero bago yan, syempre, in keeping with the format of our show, magbibigay muna ng Top 10 Eva Darren moments. Eva Darren Espanto moments. Okay. Hindi, Eva Darren lang. Iba si Darren Espanto. Okay. So, okay. At number 10, nung mga 1960s, marami yan sila Ruby Regala, tapos nandun pa yung si Rebecca, wala siyang apelyido. Marami silang, sex sirens ng araw. Sina Divina, Valencia. Pero kind of ibang level si Divina . Siya ang pinakamalakas talaga ng sex appeal. Talagang, kumbaga, patayuin mo lang siya dyan, magpapatawag ka na ng amphibian tank para, dahil malulunod ka sa sex appeal niya. Okay. At number 9, ito remember, this was the 1960s. Ingat na ingat ka sa mga gagampanan mong mga papel sa pelikula. And she was among those talaga na pumayag lumabas bilang lesbian. Oo. Kasi kumbaga, gay roles meron na kahit pa supporting nung mga pelikula, even pre-martial law. Pero ang lesbian talaga, yun ang medyo tricky. Oo. Kasi mas ano pa yun kumbaga mas tabu pa siya noon. Oo. At saka yun, yung matapang siya na wala siyang tinanggihang any role. So talagang, kumbaga, ito yung tatak na tunay na actress. Number 8, ito, sigurado alam mo to. At saka ito, na-restore na itong pelikula ito, ang Lalaki sa Buhay ni Celia. Malaki yung role ni Eva Darren dito. Sige, ikaw na magkwento. Hindi, ikaw na magkwento. Sinasabi ko, sabi mo lang, na-restore na namin yun. At malaki yung role. Pero ikaw yung Okay, basta doon sa ang Lalaki sa Buhay ni Celia, kumbaga si Ricky Davao was gay. Tapos, homophobic si Eva Darren. Gusto niya makapag-asawa si Ricky Davao. Meron siyang isang eksena na yung actually bordering on camp na pero naitawid niya yung kumakanta siya yung kanta kay St. Jude kasi 'di ba si St. Jude is patron ng mga for impossible cases. Diba? So kinakantahan niya. May isang napaka-iconic na eksenang 'yon. So hindi mo malilimutan talaga. Number 7, ito talaga exceptional yung performance niya doon sa Ligaya Itawag Mo Sa Akin. Ang role niya rin yan. Oo. Ang role niya dito, siya yung nanay ni John Arcilla, the award winner, no? Tapos second husband niya si Pen Medina. So, ayaw niya kay Ligaya as played by Rosana Roses kasi nga galing nga naman sa kasa. So, ang pinaka magaling na eksena niya doon was minomolest siya na ni Pen Medina na asawa niya yung manugang niya, pero she didn't do anything kasi nga para eto na yung ganti ko sa'yo. Hindi na baling nabalahura na siya. Hindi. Napagsamantalahan na siya. Hindi, tsaka kumbaga hindi na baling maging unfaithful sa akin yung asawa ko. Magantihan lang kita. Tapos yung facial expression niya talaga capture mo talaga na only an Eva Darren can deliver. Yun. But I also want to say, kasi the last two movies were directed by Carlos Sigalreyna. Yes. And
kung mapapanood mo mga pelikula ni Carlitos, ang nakakatuwa sa kanya, he really makes it a point also to give the senior actors moments. Kasi whether it was si Charito Solis for Ikaw palang minahal, 'di ba? Yung mga pelikula na ano niya, markado rin yung naging role ni Tita Mids, ni Tita Chat, ni Eva Darren. Inaalagaan rin. Hindi lang yung mga primary stars niya ang umi-eksena tapos parang lubog na support yung iba. Pati yung mga senior stars, si Carlitos gives them meaty scenes and meaty performances. Siguradong binibigay niya ng moment. Tama. And si Eva Darren was a beneficiary of that. Yes. Of the kindness and concern of Carlos Guionreyna. Number 6, Simple Living. Ito yung, alam mo yung sikat na sikat siya nung araw, tapos, simple, makikita mo siya, hindi ko siya nakita ever na magarbo. Wala ka maririnig na kasi di ba yung mayat yung mga iba would seek publicity through fan magazines. Hindi siya ganon. Hindi siya just medyo low profile siya. Very yun, tama sinabi. Low key. Hindi, low profile. Nagpaka low profile talaga siya. Siya hindi yung siya yung magmamakaw, ma-cover siya ng Kislap, Liwayway, Banawag, lahat ng mga ganon. Kasi yung iba kasi di ba pinapalakad na maging cover ka ng kasi ganito. Yun yung measure of stardom Kasi, lalo na nung panahon na yun na talaga ang covers binibilang ilang beses nag-cover si ganito sa Liwayway. Tapos kahit yung mga mod, yung mga woman, diba yung mga ganun na magazine noon. Kasi di ba ngayon kasi syempre social media, pwede you can create your own kind of publicity. Siya talaga never siya nag-effort. At saka kasi doon ilalagay ka kasi alam mong bebenta yung magazine. But may iba talagang meron nagpapalakad para ma-cover or ma-feature, di ba? I always got the impression naman kasi that she was more concerned about her performances on craft. Screen, about the craft of acting rather than all of the frills and the bells and whistles that come with it. At saka alam mong maganda siya pero parang hindi siya aware na maganda siya, di ba? Actually, parang yung generation naman nila. Kasi kahit isipin mo, kahit sina Daria, pag tinitingnan mo yung mga pelikula noon, ngayon kasi puro sila, mother lola roles But when you suddenly see them when they were at their prime, magugulat ka na, uy, naka-beating. Uy, ang ganda-ganda pala nila. Parang lumalaban sila dun sa mga bagets na stars natin ngayong panahon na to. At the time that they were doing the movies. Number 5, Compassionate. Ito I'm saying parang yun yung nakakatawa kasi di ba meron tayong nilalagay na litrato. Pag parang compassionate, ano ang ilalagay mong litrato sa compassion? Parang parang kailangan ba nakadamit mong siya? Nandun siya, nagdi-distribute siya ng ayuda. Tama. Sa kapwa mo mahal ko. So, kapwa ko mahal ko. Kung si Rosa Rosal yan, meron tayong Red Cross. Meron. Diba? Hindi, ito lang. In line with this, itong recent pangyayari, alam mo ba na si Ren Spangler na pag-uusapan natin mamaya, yung sinisisi ng lahat kung bakit nagkagulo, siya pa ang tumawag kay Ren Spangler para sabihing, iho, wag mong sisiyan sarili mo, hindi mo kasalanan, hindi ako galit sa'yo, wala akong tampo sa'yo. Well, I know we're going to talk about it later, no? But I don't know if our listeners or viewers are familiar with Ren Spangler. We will get to that. Okay. Hindi, gusto ko lang kasi sabihin sa kanya that sa pelikula kasi, I've had encounters with Renz, and you have to admire the kind of passion and compassion that he has. Alam nyo bang pag senior stars, ang pinakanilapitan nila si Renz Spangler because si Renz has always been giving importance to a lot of the senior stars. Yung mga kinalimutan na ng marami o sinabi, si Renz, nakagawa na siya ng 4 na libro just to showcase and to profile all of these senior stars. Yeah. Anyway, at number 4 na nga, civic-minded. Di ba ang ABS-CBN nung araw, lagi may mga telethon. Pag may bagyo, may sakuna. Nakita ko yan isang beses, dumating siya. Siya lang talaga yung... Well, hindi na siya bagets-bagets. So medyo may edad na rin, no? Talagang dumating siya talaga, nagvo-volunteer siya, sumagot sa telepono. At hindi biro na
to man a telephone sa telethon. Kasi, nakapagod. Hindi lang yun, nakakairita. Kasi iba't tumatawag. Kasi ito na yung, halimbawa, meron biglang, ring. Hello? Tapos sabi niya, pwede hong makausap si Aga Mulak? Sabi ko, wala si Aga Mulak dito. Magdo-donate ho ba kayo? Magpe-pledge? Ay, magpe-pledge lang ako pagka si Aga Mulak. Ayaw nila sabihin na magpe-pledge sila pag si Butch Francisco? Hindi naman ako nakilala eh. So, hindi ko na, dahil sabi ko kasi, kung ayaw niyo huwag, hindi na ako nagpakilala. So, kasi nga, parang, di ba, dahil lang magpe-pledge kayo, sana naman... Kino-cover sa TV, nakikita yung mukha. So, pag halimbawa pala may mukhang nagtataray... No. Hindi mo malalaman eh. Kasi ang dami nyo eh. Tama. Hindi mo, because you are a sea of people. No. I understand that. But generally kasi, yung mga nakaupo rin, yung karamihan, celebrities, that's part of the come-on eh. So, gumagalaw yung camera, nagpapan. So, parang, ang sasabihin nila, pag alam mo, nahagip ka ng camera, mukhang may inaaway kang parang telemarketer yung tumawag. Sweet naman ako. Parang ang sabi ko naman, kung ayaw mo, wag. Parang hindi ganyan yung tono mo kanina, but anyway. Well, basta, sige. Hindi, baka nakailang beses yata kasi kung nakatanggap ng ganon. Okay. So, nung una, malumanay pa, pleasant pa, pero nung tumataas na yung pagkairita mo, okay. Naintindihan ko naman yun. Kahit naman ako, kaya ako hindi ako nagbo-volunteer sa Teleton. Meron pa si Cynthia Patag nung araw para ba, di ba minsan mahina ang nag-i-static kasi katatapos ng bagyo. Hello. Sabi, bingi, si Cynthia Patag pala, bingi. Sabi mga ganon. Number 3, siya ang queen of B-movies noong the 1960s kay Jerry De Leon at kay Ed Romero. Dalawang national artist. Kaya, pero i-clarify mo, anong difference nung A-movie at saka... Kasi sinabi mo... Sige, ikaw na magpaliwanag doon. Yung mga... Kaya nagkakameron tinatawag na B-movies. Yan yung mga halimbawa, yung mga pelikula na kadalasan nagagawa pero kumbaga siguro hindi kasing alaga ang storya katulad nung main picture ng mga Sampaguita o ng mga LVN. Parang minsan ito yung mga pelikulang ginagawa para lang magkameron ka ng pelikula sa pipeline o kaya ito yung mga international co-production na hindi ganun kasikat ang mga bida. Ito yung pinapadala sa Hollywood. Nga, yung mga international production na hindi ganun kasikat yung bida pero kumbaga ang B, kaya tinawag na B because budget. Budget movies. Yun. Ibig sabihin, low budget. Pero, which means na si Eva Darren had an international exposure. Tama. In her prime. Because Eddie Romero was also doing a lot of movies internationally. Yung mga marquee movies niya, local. Pero yung mga international movies niya, karamihan, B-movies, para to help fund also his Ganito Kami Noon or his Kamakalawa or his Agila or all of those other movies. Kasabayan niya nung araw gumagawa ng mga B-movies sila Celia Rodriguez. Actually, hindi mo kahit sabihin pang B-movies yan, hindi mo matatawaran ang kalidad ng mga artista at saka yung storyline na rin. Then we go to number 2. Ito, yung performance niya as Narda in Pipo. Napanood mo? Hindi. Ako napanood ko siya sa Grand Opera House. Very, very young. Pero, ang storya ng Pipo kasi, ang bida doon, si Pancho Magalona, tatay ni Francis M. So, dito, para ang storya, Japanese occupation, pero Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Kasi may ganun nung araw, 'di ba? Yung mga Pinoy sila mismo. Hanggang ngayon naman. Lalo na ngayon. Lalo na ngayon. Mas malala nga ngayon eh. Pero anyway. Okay. Kung ang mga Japanese soldiers ng araw, mayroong mga sex slaves, ang mga Pilipino na mga bandits, meron din. And si Eva Darren, ang papilya dun as Narda, na-capture siya at ginawa siyang sex slave. So, kinulong siya sa isang hawla na gawa sa kawayan. So, na yung mag-move sila, yung mamumove lang yung mabibit-bit yung hawla niya. So, nandun siya, nakakulong lang siya doon, tapos inahagisa siya ng she was treated like an animal. Na
lalo na kung bata ka, parang hindi mo alam, parang hindi parang yung pag makakakita ka dati doon sa mga laser, caged heat, mga ganun. Yung mga gano'n. So, hagisan lang siya ng pagkain. Tapos yung pagkain niya nasa bao, tubig niya nasa bao. Tapos, sa gabi, merong nightly entertainment. Ilalabas siya. Pagkatapos, pasasayawin siya. Tapos, pag hindi siya ayaw niya magsayaw, yung ilalatigohin yung paa niya hanggang magsayaw siya. So, yung talagang, yung ano yung kasi bumalik ka naman yung memories nung pang-aping ginawa sa kanya sa movie na yun. Pagkatapos ito talaga nag-cheer talaga lahat ng nanonood kasi nakatakas siya. Alam ko paano siya nakatakas. Paano? Yung kasi ito hawla yung soil. Wala silang kamalay-malay. Hinuhukay na siya at nakagawa na siya ng tunnel. Nakalusot siya and then we were all applauding. So, yun. Pero ang galing. Minimal dialogue pero makikita mo sa mukha niya talaga yung every pain. At saka yung parang and then yung relief niya parang kulang na lang kumanta siya ng Free Again nung nakatakas pero na siya. Pero kasi sila rin naman yung generation na it's a big role, it's a small role, it's a high-paying role. You give everything. Pag tinanggap mo, ibibigay mo pa rin lahat. Tinanggap mo na eh. So, may respeto sila sa craft. And at number 1, she was the Christine Hermosa of the soap operas in the 1960s. Sikat na sikat siya talaga na sa TV actually. Kaya siguro several generations actually kilala siya eh. Kasi nga because of TV. Although kasi nung mga panahon yun, hindi naman not every household had a TV set. Noon yung gusto kami wala. Hindi ako naman yung una ko hiningi. Kasi sabi ko kasi magiging TV reviewer ako paglaki ko eh. So alam ko na yung na-plot ko na yung aking buhay. So kasi ako maglaro ka na lang diyan sa labas. Ayun. So tapos and then strangely enough and coincidentally enough dun sa soap opera Pangako Sa'yo ni Christine Hermosa, nandun siya sa magkasama sila. Basta't yun, ganyan kalaking bituin at ganyang kasikat si Eva Darren in her prime. Okay. So na ayan, tapos na tayo sa ating top 10 facts about Eva Darren. Ngayon, puntahan na natin ang nangyari sa FAMAS. Okay. Ginawa ang FAMAS May 26. Siguro, a few weeks before that, meron, kanina, inumpisahan mo na ipaliwanag kung sino si Renz Spangler. Yes. Lingid sa kaalaman ng marami, may isang grupo ng mga kabataan na imbis na ang mga TikTokers or influencers ang iniidolo nila yung mga veteran stars, which is very, very good. Very admirable. Marami dyan, halimbawa, si John Fierbondesto, fan ni Gloria Romero, nurse siya from Davao, umuwi lang siya dito pag may Gloria Romero event. Nung birthday, umuwi tapos nung FAMAS, kasi special awardee si Gloria Romero, umuwi lang siya for that. Tapos, but ang the leader of the pack, si Renz Spangler, ang ginagawa nila, tinatawagan nila, minsan dinadalaw nila yung mga veteran stars para lang ipakita na may importante pa rin kayo sa puso namin. Actually, hindi man minsan eh. Si Renz, I think, he really makes it a point kasi halos lahat ng senior stars na buhay pa, pinupuntahan niya. At saka, alam mong yung pagpunta niya doon is really more of a genuine, kasi hindi rin naman ganun kadali yun eh. Minsan hahanapin mo pa kung nasaan sila. But he does make time. It's not a cursory na parang bibisita sa nila. He will spend several hours with them. So alam mo, he is giving them the importance. Yeah, and this guy doesn't even drive. He commutes. Kaya yung nagbibigay siya ng importansya. Alam mo nung kaya nga 'di ba may picture kayo? Hindi kasi si Renz naman pupunta rin sa mga restored movies na mga premiere. Pero nung binisita ko si Mami Rose, si Renz ang tumulong sa amin para makuha yung schedule because at that time hindi ka rin naman basta-basta makakapunta eh. Restricted rin kasi nasa ospital si Mami Rose eh. So yung sa amin, it was through Renz kaya na-accommodate yung request namin na bisitahin si Mami Rose noon. Okay. So ito, going back si Mami Rose Rosa Rosal, kung hindi niyo alam kung sino. Going back to the story. Okay. So weeks before the FAMAS,
tumawag si Ren Spangler kay Eva Darren. Yung typical yung routine na pangungumusta niya sa mga senior stars. O di syempre, iho, parang ano pinagkakaabalahan mo? Ay, busy ho kami sa FAMAS because si Ren Spangler is the public relations officer PRO ng FAMAS. So sabi ni Eva Darren, gusto ko sanang manood. Sabi kaya lang kasi may bayad. Tama. At 5,000 pesos per plate. So, gusto ni Eva Darren ay dalin ang kanyang 3 apo. So, di nagpunta sila, bumili sila ng ticket, tapos sabi, naisip ni Ren Spangler, pupunta ka na rin lang dun. Di, might as well, may gawin ka na. Di ba? Para masulit na. So, sinuggest ni Ren Spangler sa production ng FAMAS na kung pwedeng gawing presentor si Eva Darren. Di pumayag nga sila, tapos si Tirso Cruz nga naging partner. On May 24, ipinadala ang spills ni Eva Darren with Tirso Cruz III in-email through the daughter of Eva Darren. So, kumbaga, may resibo si Eva Darren na meron siyang... Maliwanag yung usapan. Na meron siyang spills at kinabisado na niya. Alam mo naman, artista nung araw. Ilagang to the last period, i-memorize yan. So, sige. So, dumating ako sa FAMAS nung Sunday. So ako, syempre, the usual na hindi ko man dinadalaw ang mga senior stars. Iniisa-isa ko, mesa per mesa, at nag-hello ako. I introduce myself. Kasi hindi ko i-assume na kilala nila ako. No? Halimbawa, parang lumapit ako kay Eva Darren. Kasi first time ko lang siya mamimit . Okay. So sabi ko, hi Miss Eva, ako po si Butch. Hey, Francisco. Sabi niya, naman Butch, kilala kita. So I was happy. Tapos kasama ko yung 3 apo ko. So tapos kwentuhan. Natuwa naman siya. Sabi ko dun sa mga apo niya, sabi, you should be proud of your grandmother because she was one of the best actresses in her time. So nandun na kami. Nag-umpisa na yung programa. Ngayon, di ba ang claim ng FAMAS, hindi siya mahanap. Ako, ang theory ko, ang theory ko, kasi actually, dapat ang i-present niya best child actor, actress, best supporting actor, actress. Okay. Itataya ko lahat ng kayamanan ni Leo Katigbak. Ito ang nangyari. Wag ka na parang wala kang itinaya kung ganun. Wala naman akong pwedeng itaya kayamanan. So, isa yun na lang. So, ito ang nangyari, di ba? Hindi mahanap. Ito nangyari. Nakita nila, pero hindi nakilala. That is possible. Kasi, ang FAMAS, yung production staff, had at least half a dozen floor directors na mga bata. Siguro, mga Gen Zs. Siguro at the most mga millennials siguro. Pwedeng dinadaan-daanan lang nila si Eva Darren. Kasi imposible hindi mo makita kasi ayan na stage, ito siya . Siguro, nakikita ko, nag-iikutan sila, running around like headless chickens. Hindi nila na-recognize. That is a possibility. Pero even that I do not buy . Because if you are in a plated event, may master list rin kung saan, lalo na kung halimbawa mga artista, may master list yan kahit papaano. Hindi pwedeng, kung yung ordinaryong kasal nga, meron kayong mga seat assignment. Hindi, meron pwedeng hindi . Kasi, pagpasok namin, hindi kami pinapirma sa guest list . But granted, pero you would still have your assignment. Hindi naman pwedeng kung saan mo lang gustong umupo . May mga naglilipat. Well, or siguro dahil nga baka nga hindi na nila ginamit yung common sense para mahanap. Si Ren Spangler naman kasi was so busy naman outside welcoming. Correct. So hindi mo rin pwedeng guluhin yung tao. So ako talaga but the other thing also, that's not his responsibility. Hindi rin niya responsibility yun. He's the PRO. He's supposed to welcome people. There are other people assigned who are supposed to look for the artists or the presenters or whoever. And ang rule of thumb dyan, 2 slots bago ikaw, hinahanap ka na kasi ipipila ka na . You're talking of a live program, you're talking of a seamless program. Dire-diretso yun dapat. So dapat nakahanda yun. Well, again, ako, ang pusta ko, nakita pero hindi nakilala. Pwede yun. No, I understand that, but it's not an excuse that I buy. Yeah. And I'm not buying that either. Okay. Pero yun ang,
Ngayon, ang theory number 2 ko, pwedeng alam talagang nakapwesto talaga si Eva Darren as a presenter, pero sa FAMAS, maraming nangyayari na nababump off na presenters. This one, in 1987, I remember this distinctly. Okay. March 1987. A Sunday. Nasaan ba? Nasa Philippine Plaza pa that time, yung sasara na Sofitel ngayon. Kasi wala na siyang view. So nadun ang host si Bert Marcelo. Ang nangyari, yung nasirang-sira din Carlos, Sumalangit Nawa. Dala niya yung lahat ng mga talents niya, mga bata. So, di ba ang stage may left, may right. So yung host nandito. Ano nga ba yung kay Rading? Kanya ba yung Street Beauties o yung mga Wala siyang ganon. Puro kay Ray de la Cruz yun? Kay Ray de la Cruz yung mga soft drinks beauties. Wala siya. Ang pinaka successful na ano niya, Lorna Tolentino, pinaka successful talent niya. Ako sa bagay. Pero after that, hindi ba naglaban? Well, anyway, that's another story. Okay. So ginagawa niya yung dahil malaking tao si Rading, so tatawagin let's say si Daria Ramirez ang presenter, sasabihin niya dun sa floor director, dun sa backstage, hindi, itong pasok mo. So pag tinawag ni Bert Marcelo upang to present the Best Supporting Actor Award is Daria Ramirez, ang lalabas si Ana Aviera na batang-bata. Kasi yun ang itutulak ni Rading Carlos. Na wala namang kasalanan si Ana Aviera because he was so young. Correct. Susunod lang yun. So, pwedeng mangyari yung ganon. And then, earlier than that, 1979, FAMAS naman, sa Metropolitan Theater. Okay. Nag-aaral pa ako niyan. Wala pa ako sa industry. Ako din naman. So, but you get to watch that on TV eh. You see that. So, ang host si Amalia Fuentes, so nahihilo na siya kasi itong tatawagin niya, iba lumalabas. To the point na sabi niya talaga, pwede ba uupo na lang ako? Out of frustration. So pwedeng yun ang nangyari doon sa two theories. Pwedeng, hinanap pero hindi nakilala. Nakita pero hindi nakilala. Or deliberately may nag-bump off. Ngayon, ang sinisisi, wag nating sisihin si Renz Spangler. Hindi niya kasalanan yun. Because oo naman. Yung sa akin, the moment I heard that, sabi ko, naghahanap sila ng sacrificial lamb to cover up their mistake. Yung ngayon, yung pumalit, si Sheena Palad, wala din kasalanan. Kasi, itinulak lang siya dun eh. Ngayon, ang pinakawalang kasalanan si Tirso Cruz III. Oo naman. Kasi pati siya nababash. Nababash din siya eh. 'Di ba? So yun, basically, yun ang mga nasaksihan ko sa actually, ang totoo, dapat dalawang incident 'yan na bago pa si Eva Darren, nagkaroon din ng isa pang problema. Kaya lang na-resolve ito Kilala mo si so, talagang meron ka may kami proof of purchase ka. Okay. Meron proof of purchase talaga. Okay. There's this guy, ang pangalan niya si David Farmer. Siya yung presidente ng Screen Actors Guild ng Hawaii. So ginawa siyang presenter. Okay. So naka-schedule siya. Nasa backstage. Pinaakyat. Pero ang dapat gagawin niya, iaabot niya yung trophy. Ngayon, for some reason, hindi sa kanya binigay yung trophy sa ibang FAMAS members ang nag-abot. So parang nagmukha siyang tanga on stage. So bumaba siya, sulking. Parang kinausap siya. Swerte niya, napadaan si Renz at nagsabi siya. So si Renz, ginawa niya ng paraan. Kaya si Renz ka ito, kung kaya rin ng gawa ng paraan, gagawa niya ng paraan. Sabi niya, sige, just stay there and I will do something. So pag ng best picture niya, pinilit na talagang pinaakyat, pinabalik yung si David Farmer, tapos kinuha na niya yung FAMAS statuette, inabot sa kanya para siguradong siya na mag-abot. So, na-resolve ba yun? Pero kung hindi na-resolve, dalawang incident sana nangyari. Yung kay Eva Darren, hindi na na-remedyohan because sama ng loob niya, she left early. Kasi parang ang pagkaalala, I didn't finish the FAMAS night that time, pero parang nakita ko sa mesa niya, wala na siya eh. Baka kasi ang masakit doon,
napahiya siya sa mga apo. Tama. Yun. Ang sa akin kasi, ultimately, it's inexcusable eh. It's supposed to be a big event. You're charging people to attend the event. Everybody big in the industry is going to be there. To me, there is no excuse for lapses like that. That has to be planned. Hindi pwedeng dadaanin mo na lang lagi sa sorry pagkatapos. I mean, I guess my orientation in production has always been like that eh. Aayusin mo lahat yan bago mangyari, bago pumunta sa ere. Kasi pag na-air na yan, good luck. Wala na. Ito. In conclusion, ang masasabi ko lang talaga, si Eva Darren at ang kanyang pamilya, lalo na yung anak niya doktor, ngayon, dito mo makikita talaga yung sense of decency. Diba? Napaka-decenteng pamilya. Actually, even the post it was very well written. It was walang hysteria, walang This is lang what saddens me. It's supposed to be a very, very important event. You had a lot of people who won awards. Some people like sina BBK even flew from Canada to receive the award. But all because of this incident that could have been avoided in the first place. Parang, di ba? It overtook all of the other announcements for the awards. So, but Leo, this is not the first for the FAMAS. Well, it happened 72nd year. 72 years every year may nangyayari. At sa 73rd year, may mangyayari pa rin yan. Pupusta ako. Well, kasi hindi naman kasi ako nanonood ng FAMAS. Hindi, kasi I won a FAMAS. At gusto ko yung trophy ko kasi pinakamaganda ang trophy ng FAMAS talaga. So I keep it for the beauty and it's a nice mantelpiece. Pero again, 73rd, pustahan, meron na namang mangyayari, hindi mo alam kung ano. And at saka isa pa basic lang siguro ang problema lang sa FAMAS, yun nga yung ibang netizens kami nakikriticize na nagbibigay ka ng award sa mga taong walang kinalaman sa pelikula. Like halimbawa, I remember nagbigay ng award para sa isang member ng automotive industry. Parang anong kinalaman mo doon? Tama. So, again, hindi, pero rin naman, yung FAMAS, it's just, sa akin kasi, ang FAMAS, it's just a way of an industry affair na where you just get to mingle with your with your colleagues. Actually, it actually feels like the Golden Globes. Yeah. Oo. Diba? Kaya lang, it's more of a social thing. Which is, I always found it strange. Na parang, when you look at it, it's really more like the Golden Globes. Pero people always say that the FAMAS is the equivalent of the Oscars. Diba, ang Oscars, it's the industry voting for kasi Film Academy na yun ngayon. So Film Academy siya. Yun. Okay. So, yun ang to. But again, ang FAMAS will not be the FAMAS kung wala mga ganitong aberya. And yun lang po. Ako po si Butch Francisco. At ako po si Leo Katigbak na meron dito sa episode na to. Yeah. Anyway, till the next FAMAS. And to Eva Darren, we love you, all of us, from, mula sa puso namin, na dati mong teleserye. At mapapanood nyo, marami ho siya mga performances dun sa mga na-mention na pati sa mga Mila. Marami na rin hong restored movie si Eva Darren. So makikita nyo kung gaano siya kagaling na artista. Kahit ano pa nangyari, respetado ka namin at mahal ka namin. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.